Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Binabati lang natin ang ating mga kaagapay. Happy listening po sa ating mga kapatid, Brother Leo Abesamis, dyan po sa Texas, USA. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Happy listening din kay Sister Abby Dailo, dyan po sa Cavite. Happy listening din kay Sister Telma Manhares. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Nanay Telma. Ganon din kay Nanay Biring Marquez. May God bless you, Nanay Biring Marquez. At ang ating kapatid na Sister Nora Canciela. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang buong Canciela family. Sister Lilian Guerrero at Corazon Holandes. Ganon din po atin pong patuloy na binabati ng happy listening si Mami Auring Sumulong. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyong lahat, mga kaagapay. Maraming salamat po. At sa gabing ito, kaagapay, ang ating tatalakayin ay isang napakaganda at napapanahon na paksa. Ito ay tungkol sa ating damdamin at isip, ang pag-aalala. Ang ating paksa ay pinamagatan nating happiness versus worries. Naniniwala ako kaagapay na lahat tayo ay apektado at naapektuhan ng worry o pag-aalala. Lalo na sa mga panahong ito ng mga pinagdadaanan natin, krisis o problema sa ating bayan, sa ating gobyerno. Ang paksang ito ay medyo may kahirapan. Why? Because nobody will accept that you are worrying. Mahirap aminin sa sarili na ikaw ay nag-aalala. Because a lot of times, worrying are hiding under many different layers of emotions. At lagi mong sinasabi ay hindi naman ako nag-aalala. Iniisip ko lang ang kinabukasan o ang hinaharap. Nag-iipon lang talaga ako ng pera para sa future ng family ko. Kaagapay, maganda naman yung bagay na ginagawa mo. Walang masama dyan. Subalit ito po yung mahirap because a lot of times, yung worry is all about you thought that you are not guilty of it. Akala mo, hindi ka nag-worry. But none that you know, you live in worry all the time. And that's why there's a consequence. Okay, mamaya pag-aaralan natin yung mga consequences of worrying, mga bunga ng pag-aalala. Bago tayo magpatuloy kaagapay, gusto ko munang kwentuhan kayo ng katang-isip na kwento. No, sabi nga nila, kwentong barbero. Isang araw, si Kamatayan ay naglalakad papunta sa isang lungsod at may isang lalaking nagtanong, "Saan ka pupunta, Kamatayan?" "Ako ay kukuha ng 100 tao," sagot ni Kamatayan. "Nakakatakot naman yan," sagot na lalaki. Agad pinuntahan ng lalaki ang lahat ng mga mahal niya sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala, upang bigyang babala sa plano ni Kamatayan. Kinagabihan, nagkitang muli ang lalaki at si Kamatayan at tinanong siya ng lalaki, "Kamatayan, nakala ko ba'y 100 tao lamang ang kukunin mo? Bakit 1,000 ang namatay?" Alam niyo, sagot ni Kamatayan, "May isa akong salita. Tinupad ko ang sinabi kong 100 lang ang aking kukunin. Ang iba ay namatay sa pag-aalala." Kagapay, maraming pagkakataon, ganyan ang buhay. Because if you gonna be honest today, many things that you're worrying about actually did not come to pass. Right? Yung mga ipinag-aalala mo, karamihan doon, hindi pa nangyayari. Hindi pa naman nangyayari. And you know what? For many of us, you're sick today and something is wrong with your health, not because of the devil. Listen, the devil has no more power in your life already. He is defeated 2,000 years ago. That's why if there's something wrong, you got to change some lifestyle
And for many of us, this is the problem. You are a warrior. Now, let me share with you these findings from National Center of Mental Health sa mental hospital. In 2011, ito po ang findings. The National Center for Mental Health reported in 2011, half of the people in the Philippine hospital beds are constant worries. Yan po ang findings. Now, in Matthew chapter 6 verse 25, ang sabi po sa mga talatang ito, "Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?" Now, Jesus here is really looking towards the deepest root of worry. Why do you actually worry with your life? Kaagapay, ang sabi, you do not worry about your life. You know what? Jesus is so genius. Hindi lang siya genius, he's really God. Alam niya na ang pinakamatinding ipinag-aalala ng tao ay tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang sariling buhay. You are not worrying about others people's concern, but you see, Jesus said, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Now, when you say what you will eat or drink, or about what you will wear, ano pong ibig sabihin nito? Meaning, every concern and every worry that you have something to do with the future. Future, di po ba? What you will eat, or about your body, what you will wear. Di ba madalas ang tao, anong isusuot ko? Pero kung bubuksan mo naman yung aparador, napakadami niyang damit. Hindi lang alam kung ano ang pipiliin. Tama po ba, kaagapay? At maaaring ilan sa inyo yung isip mo na napapagod na sa kaiisip kung ano bang gagamitin mo bukas. Because ultimately, yung idea na what you will eat, what you will wear, Jesus is actually addressing here the basics of life, clothing, shelter, and food. Meron pa pong dagdag, wifi o internet. So halos lahat yan ay in the future. Okay, may tanong po ako, may kilala ka bang tao na habang nakaupo siya ay nag-aalala siyang baka maubusan siya ng upuan? Sino ang magwo-worry na baka masira ng bagyo ang bahay ninyo? Di ba wala? You know why? You are not worrying because there's no storm. Because you are well seated, listening while I'm speaking here right now. Ang laging ipinag-aalala ng tao ay ang mga bagay na nasa hinaharap, future, yung mga bagay na hindi pa nangyayari, wala pang bagay na nangyayari o wala pa, ipinag-aalala na. Now, Jesus went on in Matthew chapter 6 verse 25b, "Is not life more than food, and the body more than clothes?" Kagapay, mahalaga ito. Jesus said, if you are worrying about something today, is not your life more important than that anything or than that thing that you're worrying about? Okay, halimbawa, nag-aalala ka sa pangmatrikula ng mga anak mo sa susunod na school year pa. Okay, pakinggan mo ito, kaagapay. Kung halimbawa, nasa tabi mo ngayon si Jesus at tinanong ka, isn't your life more important than tuition fees? Who among you will say yes? Kaagapay, kung may problema ka sa pagbabayad mo ng mga bills at madalas magkaroon ka ng disconnection notice, Jesus will ask you, isn't your life more important than your bills? At dumarating na rin yung panahon na tila bagang natutuyuan ka na sa pag-iisip sa mga bagay na ito hanggang sa ikaw ay nagkakasakit na rin, hindi ka na rin mapayapa sa buhay mo, and Jesus will tell you, isn't your life more important than these things? Okay, sino sa inyo ngayon, mga kaagapay, ang nananalangin para sa isang brand new house o kaya brand new car? Alam mo, noong mga nakaraan, madalas ako mag-worry, Lord, our mission tungkol sa church namin is getting bigger and bigger.
Palayo ng palayo ang pinupuntahan namin. Need po namin ng sasakyan. Alam niyo, sagot sa akin ni Lord, Nak, hindi ba mas mahalaga yung mission kaysa sasakyan? Maaari mong sabihin o sinasabi mo rin sa Panginoon, Lord, our church is turning 20 years already. We haven't got our own lot and own building. Sagot ulit ng Lord, Nak, isn't the church is more important than the building? Kaagapay, sino sa inyo ang nagpapasalamat ngayon na ikaw ay malusog at walang karamdaman? Nakakapunta ka pa rin sa gusto mong puntahan at hindi ka nakasakay sa wheelchair. Aren't you glad that as you are today, you're already blessed, and for many times we spend our energy, you lose energy trying to worry about things. And Jesus said, life is more important than money. Ngayon kaagapay, kung meron ka mang katabi sa iyong pakikinig o sa iyong panunood ng broadcast na ito, pakisabi mo sa kanya, relax ka lang. Amen? Itutuloy po natin. Ito ang medyo nakakatuwang pangungusap ni Jesus. In Matthew chapter 6, verse 26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Pwede mong sabihin ngayon, Pastor, ang laki na nga ng problema ko, titingin pa ba ako sa mga ibon, sa himpapawid? Anong kinalaman ko sa mga ibon na yan? Kaagapay, hindi ko alam kung saan sila nag-uusap that time, baka nasa labas sila, kaya makikita nila yung mga ibon. Pero imagine, ang dami ko ng problema, pambayad sa renta, pambayad sa tuition fees ng mga anak ko, pambili ng pagkain, mapuputulan na kami ng tubig at ilaw. Titingin pa ba ako sa mga ibon, Pastor? O nga naman. But they don't sow or reap or store away. You know what Jesus is saying here? You are the only creature in the whole planet Earth that actually has the ability to sow, to reap, or to store. What do you mean by this? Okay, this what Jesus means. Nakakita ka na ba ng ibon na nagko-compute ng budget at pangangailangan nila sa araw-araw? Kahit pa ang pinakamatalinong hayop sa lupa, they were not given the gift that God has given us. We have the ability to plan for our future. We have the ability to store some money today so that in the next coming years, you can get that money and spend for your family. Tayo lang po. We are only human beings given the gift of to plan for our lives. But Jesus is saying here, even if you fail to sow, even if you fail to have savings account, God will take care of you. Subalit kaagapay, dalangin ko na magkaroon ka talaga ng savings account sa bangko. But even you save and save and save, God will be the one to bless your savings. So in both ends of the equation, you fail to save, you fail to plan for your future. You know what God is telling you? Even if you fail to plan, this is how much I love you. I will still take care of you because I did that with the birds. Amen? In verse 27, I love this question. In Matthew 6:27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Come on, let's think about this. Can you add 1 hour of your life by worrying? This is a profound question. Can any one of you, by worrying, add a single hour of life? May mabuti bang bagay o may idadagdag bang bagay na maitutulong ang pag-aalala sa buhay? And in Matthew chapter 6 verses 28 to 30, and why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today
and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? You of little faith. Maaari mo na namang sabihin, Lord, ano pong pakialam ko kay Solomon? Hindi ko kilala si Solomon. Anong kinalaman dito ng mga flowers? He's saying to you right now, hey, I am the God of the nature. I created all things. Why can't you trust me with your food, with your clothes, and with your money? Kaagapay, lahat ng ito ay tungkol sa pagtitiwala sa ating Diyos. Alam mo kung ano ang ginagawa ng pag-aalala sa buhay natin? Hihilain niya yung mga pangangailangan mo bukas sa pangkasalukuyan mo. Kaya imbes na nai-enjoy mo ang buhay mo ngayon, hindi mo na magawa kasi nag-aalala ka na para bukas. Yan ang trabaho ng pag-aalala. You dragged tomorrow's problem right now. And the moment you do that, you enter into the zone of worry. Why? Sapagkat ang madalas na dahilan ng pag-aalala ng tao ay ang kanyang hinaharap. Kagapay, ito ang gusto kong sabihin sa iyo ngayong gabi. Ito ay napakahalagang bagay. Ang buhay na kailangan mong ipamuhay, ang regalo ng buhay na galing sa Diyos na dapat mong ipamuhay ay ang buhay mo ngayon. Kaya napakaraming tao ang napapagod na sa buhay niya, halos matuyuan na, hirap na. Ito'y dahil sa maling pananaw sa buhay. Mga taong hindi kayang ipamuhay ang kanilang buhay ngayon, mga taong hindi ma-enjoy ang kanilang kasalukuyan. Bakit? Dahil pinipilit na nilang galawan ang kinabukasan, yung panahon na wala pa, yung future. Every time you talk to somebody, nakarinig ka na ba ng ganito sa totoong buhay o sa pelikula? Nak, bakit ka nagkaganyan? Bakit ka napariwara? At maaaring sumagot ang bata, kasi kasalanan nyo ito. Kasi hindi nyo na ako nabibigyan ng panahon. Wala na kayong oras sa akin. Anak, para sa iyo ang ginagawa namin. Para sa iyong future. See, the parents actually neglected the time with their kids. I have to work. What I'm doing is actually for you. This is for your future. Kaagapay, walang mali sa ginagawa mong paghahanda sa future ng mga anak mo, sa kinabukasan ng mga anak mo. Subalit ang nakalulungkot, nakalimutan mo na rin yatang kailangan ka rin ng mga anak mo ngayon. You can't save and take away the time that's supposed to be spent today and just loan it to the future, because if you do that, you know what happens? You know what happens to you? You fail to live the only life that God wants you to live. And it is now. Marami ako nakikitang ganyan ngayon. Okay lang na maging pulubi ngayon, basta yung future. Ang lalaki ng pera sa bangko, pero kung mamuhay sila parang tipid na tipid. Sobrang luma na yung mga damit, halos hindi na kumain. Kagapay, may proposal ako sa iyo. Live your life now. Take away some of your savings on your savings account and please eat in a good restaurant. I can assure you, you will enjoy. Paminsan-minsan, magbuhay mayaman naman tayo. But Pastor, how about the future? Forget muna about the future. Why? Because for many of us, lagi nyo lang tinitipid ang sarili nyo, kinakawawa nyo. Bili naman kayo ng damit na talagang sexy o gwapo kayong tignan. Mag-shopping ka naman. Mga husbands, bilhan nyo naman yung mga asawa nyo ng mga mamahaling gamit. You buy the things that you wanna buy now. Marami akong kakilala na nakaranas ng magsuot ng magarang damit nung patay na siya. Nung nandun na siya sa loob ng ataol. Ni hindi nakatikim ng mamahaling make-up, pero nung namatay, imported yung make-up na ginamit sa kanya.
Kaagapay, I'm not saying that you will empty your savings all at once. Hindi ko sinasabing maging one-day millionaire ka. Please don't do that. Hindi rin maganda yon. Pero mag-set aside ka naman ng budget para sa sarili at sa pamilya mo. Alam nyo, ang panalangin ko sa dami-dami ng stress na nararanasan natin, ang prayer ko na makapagbakasyon naman kayo kasama ng family nyo. Ang daming magagandang lugar dito sa Pilipinas. Kung may katabi kang nakikinig ngayon at nanonood, sabihin mo sa kanya, enjoy! Enjoy life! Bigay ng Lord yan. Enjoy! Why? This is the only life that you got to enjoy. Kaagapay, hindi mo pa mai-enjoy ang future. At lalong, hindi mo mai-enjoy ang past. Kasi tapos na. Ang tanging mai-enjoy mo lang ay ang present. Your present life. Pero dapat ang pinaka-ultimate goal natin, habang nag-i-enjoy tayo, na-appreciate natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin, yung biyaya ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon habang nag-i-enjoy tayo, nabibigyan natin siya ng kapurihan. Amen? Sa Diyos ang papuri. At dyan muna tayo magtatapos kaagapay sa ating tinatalakay patungkol sa ating paksang pinamagatang happiness versus worries. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral about sa worrying sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.